Shoutout sa mga tropa natin dyan, somewhere out there na mahilig syumat. At eto nga pala tayo sa content natin, sa pinaka-final content natin, kung saan tinitikman natin yung iba't ibang variant ng Crazy Carabao. Walang iba, eto na yung pinakahuli natin natitikman, yung Pilsner na kanilang variant or kanilang craft beer style. At kung naaalala nyo, una nating tinikman yung wheat beer at next natin na tinikman ay yung golden ale at tinikman din natin yung kanilang cider. At yung pinaka ni-next natin, yung IPA, at nung pinakahuling vlog natin, tinikman naman natin yung kanilang pale ale. Meron silang bagong variant, yung piña colada, pero hindi ko pa siya alam or hindi ko pa alam kung saan makakabili or kung saan available. Hindi pa siya available sa Shopee and sa Lazada. Pero anyway, without further ado, eto na yung pinaka-final Crazy Carabao Pilsner. Comment down below kung meron kayong mga craft beer na gusto nyong ipatikim sa akin at susubukan nating bumili. At mga tropa, yung mga craft beer, expect nyo na medyo may pagkamahal siya. Around 180, 140. Kasi yung mga craft beer, talagang selected materials yung ginagamit dyan. Yung talagang mga premium or talagang mga quality. Hindi siya kagaya ng mga Red Horse or San Miguel na yung tipong pangmaramihan talaga yung ginagawa nilang alak. Eto talaga ay yung mga microbrewery lang yung mga gumagawa or yung mga maliit lang talaga na nagbubrew ng mga craft beer. Pero eto na, buksan na natin. So napakalakas din ng carbonation niya mga tropa, sa totoo lang, and napakalamig niya. Ang nagustuhan ko dito sa Crazy Carabao, kapag ka nilagay mo siya sa freezer, hindi ganun kabilis pumutok yung kanyang bote, and pinakamatagal kong nailagay ito sa freezer 3 days at inalis ko na siya. At ang good thing, mabilis lang din mawala yung pagka-yellow niya, as in nagiging frozen siya or yung parang chill type, yung tipong, or kung alam nyo yung binibili ninyo sa mga convenience store, yung parang chills, kung hindi ako nagkakamali, nagiging ganun siya. Pero eto yung kanyang itsura na itong Crazy Carabao Pilsner. Sa tingin ko medyo may pagka-cloudy rin siya mga tropa, no? Parang similar din siya nung huli natin na ininom, pero medyo light siya. Nakikita ko talaga na medyo light at medyo cloudy pa rin siya. At eto yung kanyang foamy or yung pagka-fizziness niya, hindi siya ganun kataas yung pagka-bula-bula niya. Sa amoy niya mga tropa, medyo minaamoy akong parang amoy candy or parang medyo may pagkatamis. Hindi ko masyado ma-distinguish, parang nalalapit din yung lasa niya doon sa wheat beer na ininom ko, pero hindi ganito kalakas yung amoy din ng wheat beer eh. Pero halos magkalapit talaga kung hindi ako nagkakamali. Sa kulay, sa form, halos sweet beer na wheat beer din yung galawan niya. Pero yung sa wheat beer, kung naaalala ko, napakalakas nung pagka-carbonation niya or yung pagka-foam niya, yung pagka-foamy. Eto hindi siya ganun ka-foamy kung isasalin natin. So wala pa akong nabibiling beer mug, medyo nakakatamad kasi bumili, and baka sa tingin ko mabasag na naman. Kaya eto na muna tayo sa snifter glass natin, kasi sa susunod or sa next vlog natin, meron tayong titikman na rum or yung local rum din na nabili ko. Meron akong somewhere out there na napanood sa YouTube or may isang vlog na kinontent niya yung local rum. Around north yung gawaan niya, Luisita Oro yung nabili ko. Ayun yung parang pinakamura na variant nila. And yung iba out of stock na, around 1,000 plus and 2,000 something. Pero sa susunod, susubukan natin bilihin yon. Pero anyway, nandito na tayo sa Crazy Carabao Pilsner. Shot mga tropa. Napaka-light niyang inumin mga tropa ko. Pero nandun pa rin yung meron din siyang konting pagkapait. Meron din siyang konting, alam niyo yung pagka-citrusy. May nafe-feel ako na ganun. Medyo magkalapit din talaga sila ng lasa ng wheat beer. Medyo naguguluhan ako sa lasa na itong mga Crazy Carabao na to. Masarap siyang inumin to the point na alam niyo na hindi kayo tipong madalas uminom. Yung tipong gusto niyo lang syumat or hindi ka alcoholic, talagang kayang-kaya mong i-shot or kayang-kaya mong inumin yung kanilang beer. Ginawa talaga siguro nila yun para syempre mas maraming mag-enjoy, kasi may mga, alam nyo, may mga beer na sobrang tapang, sobrang amoy or sobrang
parang alam nyo yun, yung feedback ng amoy sa katawan, yung kagaya ng Red Horse, medyo amoy chiko, sa totoo lang kapag tumagal. Etong sa Crazy Carabao, wala pa akong na-experience na ganong feeling or yung kumakapit yung amoy or yung parang hininga mo, bumabaho. Good thing dito sa Crazy Carabao na craft beer, talagang quality siya. Quality talaga yung pagkaka-build niya. I highly recommend na subukan nyo tong Crazy Carabao, or kung meron kayo ng mga bar na mapupuntahan, kung merong mga craft beer na available, subukan nyo mga tropa. Napakasarap. Eto, masasabi ko, medyo nandun lang siya sa point na saktuhan. And mamaya sa video natin, i-rate natin yung mga natikman natin sa Crazy Carabao, kung ano yung mas favorite ko hanggang sa less favorite. Pero anyway, tikman pa natin yung lasa niya. Refreshing siya inumin mga tropa, napaka-smooth pa rin yung inumin, caring-carry lang siya inumin. Halos medyo magkalapit din sila nung Pale Ale and etong Pilsner, pero eto yung parang nasa number 2. Kumbaga yung wheat beer, yung parang medyo light, and next etong Pilsner, next yung Pale Ale. May pagka-citrusy din talaga siya, as in. Eto nga pala yung pulutan natin mga tropa ko. Meron na akong ginawa na dilis kanina. Wow! And meron siyang sibuyas and kamatis. Hindi ko alam kung trip niya yung mga ganito. Kung titignan nyo yung bote niya mga tropa, nandun talaga yung pagka-citrusy niya. Meron din daw siyang floral note and spicy, pero hindi ko masyado ramdam yung pagka-spicy flavor niya or yung parang spicy note niya. Yung tipong alam nyo yun yung mga whiskey, halos mga ganon. Meron siguro, pero siguro napakababaw lang. And when it comes naman sa alcohol by volume niya, napakababa lang talaga. 4.2 alcohol by volume. So, expect nyo na medyo smooth lang na inumin. Kagaya nga ng sinabi ko, para lang siyang kung ile-level natin, wheat beer number 1 na medyo light, and next natin etong 4.2 Pilsner, and next yung parang pinaka-final boss yung Pale Ale. Parang ayun yung naglalaban sa linyahan neto. Kung hindi ako nagkakamali, halos magkakalapit sila ng kulay. Ayan o. I highly recommend talaga na tikman nyo tong Crazy Carabao kung mahilig kayong uminom. Kung papalampasin nyo to na talagang gawa sa Pilipinas, talagang ewan ko na lang sa inyo. And regarding naman sa presyo, nakikita nyo naman dito sa screen natin, 109 yung Pilsner, and yung Pale Ale na medyo hindi ko talaga siya gusto 107. I-check nyo na lang sa online store, sa Lazada, sa Shopee kung gusto nyong mag-order. Ilalagay ko na lang sa description para alam nyo kung saan kayo bibili. And kagaya nga ng sinabi ko, i-rate na natin yung Crazy Carabao. Ang pinakamasarap na natikman ko sa Crazy Carabao, sa totoo lang, yung pinaka-recommended ko, yung kanilang Golden Ale. Ang sarap talaga nun mga tropa. Yun yung pinaka una kong natikman talaga na nag-boom, or yung merong boom kang mararamdaman. Yung tipong magugulat ka sa lasa na hindi mo aakalain na ganun pala yon. And next na nasarapan ako, yung IPA. Medyo magkalapit din yung lasa ng Golden Ale sa IPA, pero ibang-iba. Gusto ko yung tama nung IPA, talagang straight to the point na yung tipong medyo may kargado ka kagad. Yung tipong gusto mo talagang malasing, andun talaga yung feeling. And in-next natin yung wheat beer. Yung tipong chill-chill ka lang talaga, or yung medyo tipong gusto mo lang tumambay saglit, magpahangin dyan saglit, mag-beep-beep saglit, yung mga ganyang tipo. And next natin na mas recommended ko, ayun lang talaga. Una, Golden Ale, and IPA, and next yung wheat beer. Eto na yung medyo hindi ko masyado trip mga tropa. So eto, next na yung Pilsner. So ayun talaga. And ang pinakahuli ay yung huli kong natikman, yung kanilang Pale Ale. Hindi ko talaga gusto yung pagkapait ng Pale Ale na yon. And halos parehas lang din ng level yung para sa akin etong Pilsner na to dun sa apple cider nila. Medyo magka-level din sila. Ito kasing apple cider na nakikita ninyo dito sa screen natin, iba siyang variant parang something around lasa siyang juice. Kaya parang hindi ko siya maile-level din sa mga beer ng ganito. Again, ulitin natin, ang pinaka-recommended ko, Golden Ale,
next yung IPA, and next yung kanilang wheat beer. Yun lang talaga mga tropa. And pwede nyo tikman etong Pilsner at yung pinakalas para sa akin na hindi ko masyado trip yung kanilang pale ale. Etong apple cider, ibang level siya. Okay din siyang inumin pero hindi ko siya pwedeng ma-level sa mga beer classification, no? Iba siya. And masarap yun. And eto, specific, etong Pilsner natin na to, siguro i-rate ko lang siya ng around mga almost 4 lang siguro. Siguro, to be exact, mga 3.5, mga ganyan, no? Or mga 3.7 siguro. Pero 3.5 is the safest. Okay naman, etong Pilsner. Hindi lang ako masyado nag-enjoy, pero andun pa rin talaga yung experience as Crazy Carabao. And again, sa susunod nga, titikman na natin yung Luisita de Oro na rum. Gawa siya sa tubo, kung alam nyo yung tubo, yung sugar cane. Napanood ko kasi sa isang vlog, medyo na-curious ako and nakita ko, kaya naman siya ng budget, around 900 ko ata siya nabili. Yung ibang mga variant nila or yung mas magandang klase, mas mataas yung alcohol content, iba, medyo pricey na siya, around 2,000 and 3,000. Sa susunod, susubukan natin. Pero next vlog, dun muna tayo sa abot kaya ng budget natin, Luisita de Oro. Pero tapusin na natin. Cheers mga tropa. Pilsner 3.7/5. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Sabay-sabay tara, tikman natin sa bawat shot hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak, walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan, hanggang sa magdilim na di pa rin bitawan.